Ang unang gumising kay Kael ay hindi ang sigaw, kundi ang pagpilas ng kahoy. Isang marahas na tunog na tila binibiyak ang puso ng katahimikan sa kanilang maliit na dampa sa baryo malalim. Napabalikwas siya mula sa kanyang banig, ang isip ay nagpupumilit na humabol sa biglaang paggising. Sa labas, ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang sinag nito ay pumapasok sa mga siwang ng kanilang dingding na kawayan. Gumuguhit ng mga aninong guhitan sa sahig. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Bagkus ay naglantad lamang sa alikabok na lumilipad sa hangin na tila mga kaluluwang nagambala. "Inay!" Tawag niya. Ang boses ay paos, isang mabilis na kaluskos ang narinig niya mula sa kabilang silid. At kasunod niyon ay ang mahinang boses ng kanyang ina, si Aling Tala. "Kael, ano man ang mangyari, manatili ka diyan. Huwag kang lalabas." Mayroong panginginig sa boses nito na hindi pa niya narinig kailanman. Si Aling Tala, ang kanilang albularyo, ang babaeng kinatatakutan at iginagalang sa buong baryo, ay natatakot at ang katotohanan iyon ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Mas malamig pa kaysa sa hanging gabi. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang kaliwang binti, isang paalala ng aksidente noong kanyang kabataan. Isang pilay na palaging nandyan, lalo na kapag malamig o kapag kinakabahan siya. At ngayon, ang sakit ay tila matalim na kutsilyo. Mula sa kanyang kinahihigaan, sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng kanilang munting sala. Hawak-hawak ang isang maliit na palayok na umuusok. Sa kanyang likuran, ang kanyang kapatid na si Luna, 10 taong gulang, ay nakakapit ng mahigpit sa palda ng kanilang ina. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa kanilang pintuan, o sa kung ano ang natira rito, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad ito at payat, ngunit may dala itong bigat na tila kayang yumupi sa buong silid. Nakasuot ito ng simpleng kamisa, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo ay puno ng kapangyarihan. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatindig sa mga balahibo ni Kael. Ito ay ang mga mata ng lalaki, mga matang tila baga, nagliliyab sa dilim. At ang ngiti nito, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng kasuklaman. "Tala," sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. "Matagal na panahon na rin. Ibinigay ko sa iyo ang kapayapaan. Ibinigay ko sa baryong ito ang kasaganaan. Ang hinihingi ko lang naman ay isang maliit na kapalit. Isang pangako. At sinira mo iyon. Hindi mo pag-aari ang mga bata sa baryong ito, Silas." Sagot ni Aling Tala. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang mga kamay na may hawak sa palayok. "Hindi," pag-amin ni Silas. At humakbang ito papasok. Ang sahig na kawayan ay umigik sa ilalim ng kanyang bigat. "Pero ang mga anak ng taksil, sila ay pag-aari ko." Biglang inihagis ni Aling Tala ang laman ng palayok sa sahig. Isang makapal at pilak na usok ang kumalat, kasabay ng amoy ng sinunog na dahon at bawang. Mula sa usok, nagsimulang magsalita si Aling Tala sa isang dialektong hindi maintindihan ni Kael, mga salitang matatanda at makapangyarihan. Ngunit tumawa lamang si Silas, isang tawang walang kagalakan. "Ang mga mumunting dasal mo ba ang panlaban mo sa akin, manggagamot?" At sa harap mismo ng mga mata ni Kael,
Nakita niya ang isang bagay na magiging dahilan ng kanyang mga bangungot habang buhay. Ang braso ni Silas na nakataas ay tila humaba, pumilipit na parang sanga ng balete. Narinig niya ang isang nakasusuklam na tunog ng pagbali ng mga buto, at ang balat nito ay umitim at naging magaspang. Ang mga kuko nito ay humaba at naging matutulis na parang mga patalim. Isang sigaw ang kumawala mula kay Luna. Sa isang iglap, tila nagbago ang lahat. Hinawakan ni Aling Tala ang isang maliit na supot ng mga dahon mula sa kanyang baywang at ibinato ito kay Silas. Sumabog ito na parang pulbura. Ngunit bago pa man ito makalapit, iwinasiwas ni Silas ang kanyang malahalimaw na kamay. Ang mga kuko nito ay humiwa sa hangin at tinamaan si Aling Tala sa dibdib. Tumalsik ang dugo. Napasinghap si Kyle at tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ina ay napaluhod, ang mga mata ay nanlalaki, nakatingin hindi kay Silas kundi sa direksyon niya. "Tumakbo ka, Kyle!" Sigaw nito. Ang boses ay basag na at puno ng dugo. "Protektahan mo si Luna. Huwag kang magtitiwala kahit kanino." Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi maintindihan ni Kyle. Ngumiti siya. Isang malungkot, nagpapaalam ng ngiti. Itinukod niya ang kanyang mga palad sa sahig na kawayan at bumulong ng isang huling salita. Isang salitang tila nagpaginig sa buong dampa. Isang nakasisilaw na berdeng liwanag ang biglang nagmula sa sahig, gumagapang sa mga dingding na parang mga ugat ng puno. "Hindi!" Disigaw ni Silas. Umatras ito. Ang mukha ay nagpapakita ng tunay na takot sa unang pagkakataon. Hinablot ni Kael ang kamay ni Luna. Hinila siya palabas sa likurang bintana na ginagamit nila para magsampay. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang binti habang sila ay tumalon palabas sa matataas na damo. Sa likuran nila, sumabog ang bahay sa isang liwanag ng berdeng apoy. Isang sigaw, ang huling sigaw ng kanyang ina. At isang halakhak. Isang malamig at walang kaluluwang halakhak na lalamunin ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi lumingon si Kael. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Hila-hila si Luna na umiiyak. Papasok sa madilim at walang katapusang tubuhan. Ang mga dahon ng tubo ay tila mga patalim na humihiwa sa kanilang balat, ngunit hindi nila ito ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib, ang hikbi ng kanyang kapatid, at ang imahe ng nagliliyab nilang tahanan na nakatatak sa kanyang isipan. Ang apoy sa kanilang likuran ay parang isang nagngangalit na halimaw. Nilalamon ang lahat ng alaala na itinayo ng kanyang ina sa loob ng 20 taon. Ang bawat hakbang papalayo ay isang pagpilas sa kanyang puso, ngunit ang bawat hakbang ay kailangan para sa maliit na kamay na hawak niya. "Kuya, si Inay," humihikbing sabi ni Luna. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kanilang pagtakbo. "Huwag natin siyang iwan." Walang salitang lumabas sa bibig ni Kyle. Anong sasabihin niya? Nawala na ang kanilang ina. Na sinakripisyo nito ang sarili para sa kanila. Ang katotohanan ay tila isang malaking bato na bumara sa kanyang lalamunan. Kaya hinigpitan na lamang niya ang hawak sa kamay ni Luna. At mas binilisan pa ang pagtakbo. Kahit pa ang bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang pilay na binti. Ang tubuhan ay isang gubat na walang katapusan. Ang mga matatangkad na tubo ay tila mga rehas ng isang kulungan at ang bawat paggalaw nila ay lumilikha ng isang kaluskos na parabang isinisiwalat ang kanilang kinaroroonan. Ang hangin ay mabigat at malagkit,
puno ng amoy ng lupa at ng matamis nguninitin nibo. Ngunit nakasusuklam na halimunmon ng tubo. Natumba si Kael. Ang kanyang kaliwang binti ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak sila ni Luna sa malambot na putik. Agad siyang gumapang patayo. Pilit na itinutulak ang kanyang sarili. Ang kanyang hininga ay putol-putol at naghahabol. "Kuya, ang paa mo," sabi ni Luna. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang maruming mukha. "Ayos lang ako," pagsisinungaling ni Kael. Kahit na ang sakit ay tila mga karayom na tumutusok mula sa kanyang sakong hanggang sa kanyang balakang. "Kailangan nating magpatuloy." At noon niya narinig iyon. Isang tunog na hindi dapat naririyan. Hindi ito ang ihip ng hangin sa mga dahon. Hindi ito ang huni ng mga kuliglig. Ito ay isang pagaspas, isang mabigat, makapangyarihan, at nakapanlalamig na pagaspas. Tumingala si Kael sa langit, sa siwang sa pagitan ng mga dahon ng tubo. Sa isang saglit, isang dambuhalang anino ang dumaan sa harap ng buwan. Isang aninong may malalapad na pakpak na parang sa isang paniki, ngunit mas malaki, mas nakakatakot. Kasunod ng anino ay ang tawa. Ang tawa ni Silas. Ngunit ngayon, ito ay mas malakas, mas malalim, at tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. Isang tawang nagmumula sa langit at bumabaon sa lupa. "Saan kayo pupunta, mga munting daga?" Ang boses ay umalingaw-ngaw sa kanilang paligid, malinaw na parang ibinubulong sa kanilang mga tainga. At kasabay ng boses na iyon, narinig ni Kael ang isang huling pangungusap, isang pangakong puno ng lason, habang ang pag-aspas ng mga pakpak ay papalapit ng papalapit. "Hindi kayo makakatakas sa inyong dugo." Walang sagot. Ang tanging sagot ay ang walang tigil na pagtakbo. Itinulak ni Kael ang sarili patayo. Binaliwala ang tila apoy na gumagapang sa kanyang binti. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na huminto. Ngunit ang halakhak na iyon mula sa itaas ay isang latigo na humahampas sa kanyang likod, nag-uutos na magpatuloy. Ang tubuhan ay naging isang labirinto ng takot. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tunog ng mga humahabang kuko. Ang bawat anino ay nag-aanyong halimaw. Ang hangin mismo ay tila bumubulong ng kanilang mga pangalan. Isang panunuya sa kanilang walang pag-asang pagtakas. "Kuya, hindi ko na kaya." Humihingal na sabi ni Luna. Ang maliliit niyang mga binti ay hirap ng humabol. Napilitan si Kael na huminto sa likod ng isang malaking puno ng balete na nakatayo sa gilid ng tubuhan. Ang mga ugat nito ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa. Ang kanilang mga dibdib ay umaakyat baba na parang hinahabol ang hininga. Dito sa panandaliang lilim, ang katahimikan ay mas nakakabingi at mas mapanganib. Biglang hinila ni Kael si Luna at tinakpan ang bibig nito gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Isang anino ang dumaan muli sa itaas nila, mas mabagal sa pagkakataong ito, mas malapit. Narinig nila ang pagaspas at kasunod nito ay isang tunog na nakapagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanilang mga katawan. Isang malagkit na haginit. Tila isang latigong basa na inihahampas sa hangin, paulit-ulit. Naghahanap. Dumilat ang mga mata ni Luna sa takot sa likod ng kamay ng kanyang kuya. Naramdaman ni Kael ang init ng hininga nito sa kanyang palad. Sa isip niya, nakita niya ang isang mahaba at malagkit na dila na parang sa isang dambuhalang butiki na dumidila sa pagitan ng mga tubo. Hinahanap ang amoy ng kanilang takot.
Sa sandaling iyon, ang lahat ng kwento ng kanyang ina ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Mga kwento tungkol sa tiktik, ang aswang na nag-aanyong malaking ibon na may mahabang dila na ginagamit upang sipsipin ang laman loob ng mga biktima nito mula sa malayo. Mga kwentong tinawanan niya lang noon. Mga kwentong itinuring niyang pampatulog lamang sa mga bata. Ngayon, ang mga kwentong iyon ay humihinga sa labas mismo ng kanilang pinagtataguan. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa anumang bangungot. Nang sa wakas ay nawala ang tunog, dahan-dahang inalis ni Kyle ang kanyang kamay. Nanginginig si Luna na parang isang dahon. "Kuya," bulong nito. Ang boses ay basag. "Nakikita ko sila. Sa dilim, may mga mata, mga pulang mata." Bago pa man makasagot si Kyle, isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang binti. Nawalan ito ng lakas. Tila isang lubid na biglang naputol. Bumagsak siya sa lupa, kasama si Luna. Ang kanyang sigaw ng sakit ay napigilan. Naging isang ungol na puno ng pagkabigo. Tapos na. Hindi na siya makakatayo. Hindi na sila makakatakbo. Sa itaas ang pagaspas ay bumalik, mas mabilis ngayon, mas desidido. Ang anino ay hindi na lamang dumadaan. Ito ay bumubulusok pababa, direkta sa kanila. Nakita ni Kyle ang pagbaba nito. Isang dambuhalang ibon na may mukha ng tao. Ang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Niyakap niya si Luna ng mahigpit, ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay ang hindi maiiwasan. Ngunit sa halip na matutulis na kuko, ang sumunod ay isang liwanag. Isang babae ang biglang lumitaw mula sa pagitan ng mga puno, tila isang multo na isinuka ng kakagubatan. Matanda na ito. Ang buhok ay puti na parang sinulid ng gagamba at ang kanyang mukha ay kulubot na parang isang tuyong dahon. Sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na supot. Sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas niya ang supot. Isang kumikinang na pulbos na pilak ang lumipad sa hangin at tumama sa paparating na tiktik. Isang nakatutulig na hiyaw ang pumunit sa gabi. Isang sigaw na hindi galing sa tao o hayop. Ang nilalang ay biglang lumihis, tila napaso, at mabilis na lumipad paakyat, nawawala sa kadiliman. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat kaysa dati. Nakatitig si Kyle sa matandang babae. Ang puso niya ay dumadagundong pa rin. Sino siya? Saan siya nanggaling? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa lupa. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon, puno ng mga lihim na kasing tanda ng gubat. Hindi siya nakatingin kay Luna. Hindi siya nakatingin sa kanilang mga sugat. Nakatitig siya sa pilay na binti ni Kyle. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, tila tuyo na parang mga dahon sa tag-araw. "Huwag kang matakot sa halimaw na humahabol sa iyo, bata." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kyle. Isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "Mas katakutan mo ang halimaw na nasa loob mo." Itinuro ng matanda ang kanyang daliri kay Kyle. At sa isang huling nakakakilabot na bulong, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa lahat. "Tinatawag ka ng dugo." Nakatitig lang si Kyle sa matandang babae. Ang mga salita nito ay umuukit sa kanyang isipan na parang mga marka ng nagbabagang bakal. "Tinatawag ka ng dugo." Anong ibig sabihin noon? Ang takot ay napalitan ng pagkalito
at pagkatapos ay ng desperasyon. Wala siyang pakialam sa mga palaisipan. Ang kailangan niya ay isang ligtas na lugar para sa kanyang kapatid. Tila nabasa ng matanda ang kanyang isip. "Sumunod kayo sa akin," sabi nito. Ang boses ay hindi nag-uutos kundi nagsasabi ng isang katotohanang hindi matatakasan. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ang kanyang figura ay halos naglalaho sa dilim. Nag-alinlangan si Kael. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. "Huwag kang magtitiwala kahit kanino." Ngunit anong pagpipilian niya? Manatili rito at hintayin ang pagbabalik ng halimaw na may mga pakpak? O sumunod sa tanging tao na nagpakita ng kakayahang labanan ito? Tumingin siya kay Luna na nakakapit sa kanyang braso. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang tagiliran. Ito ang kanyang tanging dahilan. Maingat siyang tumayo. Halos lahat ng kanyang bigat ay nakasalalay sa kanyang kanang binti. "Sandali," tawag niya. "Sino ka?" Huminto ang matanda, ngunit hindi lumingon. "Ako si Laya, at iyon lang ang kailangan mong malaman sa ngayon." Sinundan nila si Laya sa isang landas na tila hindi naman landas. Ang gubat ay nagsara sa kanilang likuran. Ang hangin ay lumamig at ang tanging naririnig na lamang ay ang kanilang mga paghinga at ang tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Maya-maya, isang panibagong tunog ang kanilang narinig. Isang malakas na lagaslas ng tubig. Dinala sila ni Laya sa harap ng isang maliit na talon. Ang tubig nito ay kumikinang na parang pilak sa ilalim ng sinag ng buwan. Ang malakas na tunog ay tila isang kurtinang nagtatago sa kanila mula sa buong mundo. "Dito," sabi ni Laya, at walang babalang pumasok ito sa likod ng bumabagsak na tubig. Nagkatinginan sina Kael at Luna. Sa isang iglap ng tapang, hinila ni Kael ang kanyang kapatid at sumunod sila. Ang malamig na tubig ay dumampi sa kanilang balat, ngunit sa isang saglit lang ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang tuyong espasyo. Nasa loob sila ng isang kuweba. Hindi ito isang madilim at nakakatakot na kuweba. Isang maliit na apoy ang nagliliyab sa gitna, nagbibigay ng init at nagpapamalas sa mga kakaibang bagay sa loob. Ang mga dingding ay puno ng mga guhit na uling, mga simbolo ng araw, buwan at mga hayop na hindi pa nakikita ni Kael kailanman. Nakasabit sa mga siwang ng bato ang mga bigkis ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Ang pinaghalong amoy nito ay pumupuno sa hangin. Amoy ng lupa, dagta, at ng kung anong misteryo. Ito ang tahanan ng isang kalibunan, isang matandang manggagamot ng gubat, isang mangkukulam. Ayon sa sabi-sabi ng mga taga-baryo, inilatag ni Laya ang isang malambot na banig na gawa sa balat ng hayop malapit sa apoy. "Pahingahin mo ang iyong kapatid," utos niya. Dahan-dahang inalalayan ni Kael si Luna na humiga. Sa sobrang pagod at takot, halos agad itong nakatulog. Ngunit bago ito tuluyang pumikit, may ibinulong ito na halos hindi marinig. Yung babaeng puno at yung taong ibon. Hindi na nagtanong pa si Kael. Umupo siya sa tabi ni Luna. Ang kanyang katawan ay handang protektahan ito anumang oras. Pinagmasdan niya si Laya habang ito ay gumagalaw sa loob ng kuweba. Ang mga kilos nito ay mabilis at tiyak sa kabila ng kanyang edad. Kumuha ito ng isang mangkok na bato, dinurog ang ilang dahon at nilagyan ito ng tubig. "Bakit mo kami tinutulungan?" tanong ni Kael. Hindi na napigilan ang sarili. Lumapit si Laya at inilapag ang mangkok.
Ipinahid niya ang malamig na katas sa mga galos sa braso at mukha ni Luna. May pagkakautang ako sa iyong ama. Ang sagot na iyon ay nagdulot lamang ng mas maraming tanong. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, ang pansin ni Laya ay nabaling sa kanya. Ang malalalim nitong mga mata ay tila sinusuri hindi ang kanyang pagkatao, kundi ang kanyang katawan. At ang mga matang iyon ay huminto sa kanyang kaliwang binti. Lumuhod si Laya sa kanyang harapan. Bago pa man siya makaiwas, ang malamig at magaspang na kamay nito ay dumapo sa kanyang binti sa mismong lugar kung saan pinakamatindi ang sakit. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang kuryenteng hindi masakit, ngunit hindi rin kaaya-aya. Tila isang bagay na natutulog sa loob niya ang biglang nagising at nag-inat. Napasinghap siya. Ang aksidenteng iyon nung bata ka pa, bulong ni Laya. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa kanyang binti. Hindi iyon isang ordinaryong aksidente, hindi ba? Hindi nakasagot si Kael. Paano niya nalaman? Tumingala si Laya. Ang mga mata nito ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Ang sakit na nararamdaman mo sa buong buhay mo. Hindi iyan ang iyong kahinaan, bata. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang binti. Iyan ay isang kandado. Ang mga daliri ni Laya ay tila naging bakal at oras na para buksan ito. Bago pa man makapag-react si Kael, buong lakas na diniinan ni Laya ang isang punto sa kanyang sakong. Isang puting init na sakit ang sumabog mula sa kanyang paa. Gumapang sa kanyang bibinti at umakyat sa kanyang gulugod na parang kidlat. Naramdaman niya at narinig ang isang malutong na tunog mula sa loob, tila isang butong na bali o isang bisagrang kinakalawang na biglang bumukas. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng purong paghihirap, at ang kadiliman ay nilamon siya. Ang unang bumalik kay Kael ay ang pakiramdam, hindi ang paningin. Walang sakit. Iyon ang pinakauna at pinakanakakagulat na bagay. Ang pamilyar na kirot sa kanyang kaliwang binti. Ang sakit na naging kasama niya sa halos buong buhay niya ay naglaho. Sa halip, isang kakaibang init ang gumagapang dito. Isang banayad na panginginig na parang ugong ng kuryente. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga pa rin siya sa sahig ng kuweba. Ang liwanag mula sa apoy ay sumasayaw sa mga dingding na bato. Si Luna ay mahimbing pa ring natutulog sa banig. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Nakaupo sa di kalayuan si Laya. Tahimik na nagmamasid sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Maingat na umupo si Kael. Tiningnan niya ang kanyang binti. Pareho pa rin itong tingnan. Mayroon pa ring peklat mula sa aksidente. Ngunit iba na ang pakiramdam. Tila bago. Tila mas malakas. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa sahig at dahan-dahang tumayo. Walang alalay, walang panginginig. Inilipat niya ang kanyang bigat sa kaliwang binti. Buong pag-iingat, hinihintay ang pamilyar na pagprotesta ng kanyang mga kalamnan. Ngunit wala. Humakbang siya isa pa. Pagkatapos ay mas mabilis. Naglakad siya paikot sa apoy. Ang kanyang paggalaw ay pantay at walang sakit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Huminto siya at sa isang biglaang bugso ng hindi makapaniwalang kagalakan, lumundag siya. Bumagsak siya ng walang kirot. Ang kanyang mga binti ay matatag na parang mga ugat ng puno. Anong ginawa mo? Tanong niya kay Laya. Ang boses ay pinaghalong pagkamangha at takot.
Wala akong ginawa, sagot ni Laya. Ang boses ay kalmado. Ginising ko lang ang natutulog. Inalis ko ang kandado. Kandado? Anong pinagsasabi mo? Tumayo si Laya at lumapit sa kanya. Ang iyong ama, bata, hindi siya isang ordinaryong tao. At ganoon ka rin, umiling si Kael. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang likod. Ang ama ko ay isang magsasaka. Namatay siya sa sakit noong bata pa ako. Iyon ang sinabi sa iyo, pagtatama ni Laya. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang iyong ama ay isang hahanag aswang. Ang salitang aswang ay tumama kay Kael na parang isang malakas na suntok. Umatras siya, tila ang salita mismo ay isang lason. Imposible. Hindi kami mga halimaw. Hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. Mahinahong pagpapatuloy ni Laya. Ang lahi ninyo, ang mga hanag, ay hindi mga halimaw na kumakain ng tao. Sila ay mga tagapag-alaga na may dugong nagpapagaling at may kapangyarihang nagmumula sa lupa at sa mga halaman. Iyan ang dahilan kung bakit napakagaling na albularyo ng iyong ina. Natuto siya mula sa iyong ama. Itinaas ni Laya ang kanyang braso at ipinakita ang isang mahaba at pangit na peklat. Iniligtas ako ng iyong ama mula mismo kay Silas, maraming taon na ang nakalipas. Ang iyong ama ang pumipigil sa kasakiman ni Silas. Nang siya ay mawala, nawala rin ang balanse. Nanginginig ang ulo ni Kael, tinatakpan ang kanyang mga tainga. Hindi totoo yan. Isa kang mangkukulam, sinungaling. Ang kanyang isip ay naghahanap ng anumang lohikal na paliwanag, ngunit wala. Ang paggaling ng kanyang binti, ang lakas na nararamdaman niya, ang mga salita ni Silas, hindi kayo makakatakas sa inyong dugo. Kailangan na naming umalis, sabi ni Kael. Ang boses ay puno ng gulat. Lumakad siya patungo kay Luna, determinado na kunin ang kanyang kapatid at tumakbo palayo sa kabaliwang ito. Makinig ka sa akin, simula ni Laya. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Kael. Hinawakan niya ang balikat ni Luna para gisingin ito at sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ng kapatid niya. May nangyari. Isang mainit na kuryente ang biglang dumaloy mula sa kanyang kamay. Isang malumanay, berdeng liwanag ang sandaling nagningning sa kanyang palad. Hindi ito nakasakit kay Luna, ngunit naramdaman ni Kael ang paglabas ng enerhiya. Kasabay nito, isang maliit at lantang ligaw o baw na bulaklak na tumutubo sa isang siwang sa sahig ng kuweba. Ilang pulgada lamang mula sa kanyang paa, ang biglang gumalaw. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang mga kulubot na talulot nito ay dahan-dahang nag-inat. Ang kulay nito ay bumalik at bumuka ito sa isang paraan na hindi natural. Nabuhay muli sa isang iglap. Natigilan si Kael. Tinitigan niya ang bulaklak. Pagkatapos ay ang kanyang kamay. Pagkatapos ay pabalik sa bulaklak. Ang ebidensya ay naroon. Maliit ngunit hindi maikakaila. Isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa halimaw na humahabol sa kanila. Kalmado ang boses ni Laya nang magsalita ito sa likuran niya. Bawat salita ay isang dagok sa kanyang naguguluhang isipan. Maaari mo itong itanggi, bata. Ngunit, hindi si Silas. Naaamoy niya ang dugo mo kahit 1 milya ang layo at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang mga sumunod na araw ay isang lagnat na mahirap ipaliwanag. Ang oras ay tila bumaluktot sa loob ng kuweba ni Laya.
Ang bawat paggising ay simula ng panibagong pagsubok at ang bawat pagtulog ay dinadaig sa dinadalaw ng mga bangungot. Si Kael ay nasa isang estado ng bigong pagtanggap. Tinanggap niya na hindi sila makakaalis, na ang tulong ni Laya ang kanilang tanging pag-asa. Ngunit hindi niya matanggap ang katotohanan sa likod nito. Ang katotohanan tungkol sa kanyang ama at higit sa lahat, tungkol sa kanyang sarili. Ang pagsasanay, tulad ng tawag dito ni Laya, ay hindi tulad ng inaasahan niya. Walang pagtuturo ng pakikipaglaban, walang mga sandata. Ang pagsasanay ay tungkol sa paggising at ito ay nakakatakot. Ang iyong mga mata ay nagsisinungaling sa iyo, sabi ni Laya isang umaga, habang tinatakpan ng isang itim na tela ang mga mata ni Kael. Masyado kang nagtitiwala sa iyong nakikita. Ang tunay na mundo ay hindi nakikita, nararamdaman ito. Iniwan niya si Kael sa isang bahagi ng gubat na hindi nito pamilyar. Hanapin mo ang daan pabalik sa kuweba bago lumubog ang araw. Sa simula, si Kael ay parang isang bulag na naliligaw. Bawat ugat ng puno ay isang katitisuran. Bawat tunog ay isang banta. Ngunit habang tumatagal, habang ang takot ay napapalitan ng pangangailangan, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang magbago. Ang kanyang pandinig ay tila lumawak. Nagsimula niyang marinig hindi lang ang ihip ng hangin, kundi ang paraan ng pagdaan nito sa bawat uri ng dahon. Narinig niya ang paggapang ng isang langgam sa isang sanga. Narinig niya ang malayong pagtulo ng tubig sa loob ng isang bato. Ang kanyang pangamoy ay naging matalas. Naaamoy niya ang pagkakaiba sa pagitan ng nabubulok na dahon at ng basang lupa. Naaamoy niya ang dagta ng isang puno ng pino ilang metro ang layo. At pagkatapos, may naamoy siyang iba. Isang metalikong amoy. Ang amoy ng takot mula sa isang maliit na daga na nagtatago sa ilalim ng isang ugat. Ang amoy na iyon ay nagdulot ng isang kakaibang reaksyon sa kanyang sikmura. Natagpuan niya ang daan pabalik sa kuweba bago pa man magkulay kahel ang langit. Pagod na pagod siya. Ngunit sa isang paraan na hindi pa niya naramdaman noon, tila lahat ng kanyang pandama ay ginamit ng husto. Ang pinakamasahol na bahagi ay ang gutom. Hindi ito isang ordinaryong gutom. Ito ay isang pagnanasa. Isang malalim, primal na pagnanasa na hindi mapapawi ng mga prutas o halamang ugat na ibinibigay ni Laya. Isang hapon, habang tinuturuan siya ni Laya kung paano makinig sa lupa, isang usa ang lumitaw sa isang maliit na liwanag sa pagitan ng mga puno. Ito ay isang magandang nilalang, payapa at marilag. Ngunit hindi iyon ang nakita ni Kael. Ang nakita niya ay ang pagtibok ng puso nito sa ilalim ng balat. Narinig niya ang daloy ng mainit na dugo sa mga ugat nito. Ang kanyang bibig ay biglang naglaway. Naramdaman niya ang kanyang mga kalamnan na nanigas, handang tumalon. Isang tinig sa likod ng kanyang isipan. Isang tinig na hindi sa kanya. Ang bumulong ng isang salita, pagkain. Napaurong siya na parang nasaktan, naduduwal sa sarili niyang reaksyon. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya kay Laya. Ang boses ay nanginginig. Lumapit si Laya at inilagay ang kamay ni Kael sa isang malaking puno. Ang dugo ay nagugutom, sabi nito. Ngunit hindi ka nito kailangang kontrolin. Ang lupa ang iyong angkla. Humugot ka ng lakas mula rito. Hayaan mong ang buhay sa paligid mo ang magpakalma sa uhaw sa loob mo. Sinunod ni Kael. Ipinikit niya ang kanyang mga mata
at sinubukang maramdaman ang sinasabi ni Laya. At naramdaman niya iyon. Isang banayad na enerhiya na dumadaloy mula sa mga ugat ng puno. Papasok sa kanyang kamay. Pinapawi ang nag-aalab na pagnanasa sa kanyang tiyan at pinapalitan ito ng isang malamig na kapayapaan. Ang mga gabi ay puno ng mga bangungot. Nakita niya ang kanyang sarili na tumatakbo sa mga bubong ng baryo malalim. Ang kanyang mga kamay ay may mahahabang kuko. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga dating kapitbahay habang siya ay papalapit. Tanging si Luna lamang ang tila hindi natatakot sa kanyang pagbabago. Minsan, habang nagpapahinga sila, hinawakan ni Luna ang kanyang kamay. "Kuya," sabi nito, "yung kulay berde mo lalong lumiliwanag." Hindi naintindihan ni Kael ang ibig sabihin nito, ngunit ang paraan ng pagkasabi ni Luna, puno ng pagkamangha, hindi ng takot, ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na piraso ng pag-asa. Isang araw, habang nagsasanay, binanggit ni Laya ang sakripisyo ng kanilang ina. "Ginamit niya ang kanyang buhay para bigyan ka ng pagkakataon," sabi nito. "Huwag mong sayangin." Ang pagbanggit sa kanyang ina ay nagpasiklab ng isang bagay habagay sa loob ni Kael. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot ay biglang naging galit. Isang nag-aalab na galit na naprable na kay Silas sa baryo na tumalikod sa kanila at sa mundong hinayaan itong mangyari. "Hindi ko ito sasayangin," sabi ni Kael. Ang mga ngipin ay nagngangalit. "Papatayin ko siya." Sa sandaling binitawan niya ang mga salitang iyon, ang lupa sa kanilang paanan ay biglang umuga. Isang malakas na kaluskos ang narinig at mula sa tuyong lupa, sunod-sunod na matutulis na kahoy. Parang mga sibat na gawa sa ugat at sanga, ang biglang sumulpot, nakaturo sa lahat ng direksyon. Natigilan si Kael, nakatingin sa marahas na resulta ng kanyang galit. Bago pa man siya makagalaw, kumilos na si Laya. Sa isang bilis na hindi akma sa kanyang edad, hinawakan niya si Kael sa balikat at itinulak pababa. May binigkas siyang isang salita at ang mga matutulis na kahoy ay biglang lumambot at bumalik sa lupa na parang mga bulate. Hinihingal si Kael. Si Laya ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay hindi na kalmado, kundi puno ng isang kagyat na babala. "Ang galit," sabi ni Laya. Ang boses ay matalim. Ang galit ang pinakamabilis na daan para maging isang halimaw. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Ang galit ang gagawa sa iyo na maging isang halimaw, katulad ni Silas." Ang mga matutulis na kahoy ay bumalik sa lupa, ngunit ang takot na iniwan ng mga ito ay nanatili sa hangin, mas makapal pa kaysa sa usok. Si Kael ay nakaluhod pa rin, hinihingal, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkabigla, sa kapangyarihang biglang kumawala mula sa kanya. "Nakita mo ba?" sabi ni Laya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Ang galit ang nagpapalabas niyan. Mabilis, walang kontrol. Iyan ang landas na tinahak ni Silas. Umupo si Laya sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang mga multo ng nakaraan. Hindi palaging isang halimaw si Silas. Siya ay isang pinuno na nais iligtas ang kanyang angkan. Ang lahi nila, ang mga tik-tik, ay isa sa mga pinakamatanda. At tulad ng lahat ng bagay na tumatanda, ito ay nagsisimulang masira. Tumingin si Kael. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalito. Masira?
ang pagkasira ng dugo, paliwanag ni Laya. Isang sumpa na dumadapo sa mga matatandang lahi ng aswang. Habang tumatagal, humihina ang kanilang kapangyarihan. Nagiging mas mahirap ang pagbabagong anyo. Ang kanilang katawan ay nagiging marupok at ang kanilang isipan ay nilalamon ng gutom at kabaliwan. Ito ay isang mabagal at masakit na kamatayan para sa isang buong lahi. Mayroong pait sa boses ni Laya, isang kalungkutan na hindi para sa kanila, kundi para sa kaaway. Mayroon siyang minamahal, si Iska. Siya ang unang nagpakita ng malulubhang sintomas. Sinubukan ng iyong ama na gamitin ang kanyang kapangyarihang magpagaling para iligtas siya. Ngunit huli na ang lahat. Namatay si Iska sa mga bisig ni Silas. Ang katawan ay tuyot at baluktot. Para kay Silas, hindi ito isang pagkabigo. Ito ay isang pagtataksil. Simula noon, ang paghahanap niya ng dahana ng lunas ay naging isang obsesyon. Natahimik si Kael. Sa isang saglit, ang halimaw na pumatay sa kanyang ina ay nagkaroon ng mukha ng kalungkutan. Ngunit ang awa ay mabilis na nawala, napalitan ng isang malamig na tanong. At anong kinalaman namin dito? Bakit kami? Tumingin si Laya ng diretso sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Kyle ang isang takot na mas malalim at mas malamig kaysa sa anumang naramdaman niya sa gubat. Dahil sa paghahanap niya, natuklasan niya ang isang alamat, isang paraan upang linisin ang sirang dugo. Ang kailangan niya ay dugo na dalisay, dugo na bata, dugo ng isang hanag asaswang na isi, na hindi pa ganap na nagigising ang kapangyarihan, hindi pa nadudumihan ng galit at paghihirap ng mundong ito. Ang puso ni Kael ay tila huminto sa pagtibok. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon kung saan mahimbing na natutulog si Luna na walang kamalay-malay na naglalaro ng isang maliit na manikang gawa sa dahon sa kanyang pagtulog. Hindi, bulong ni Kael. Ang realisasyon ay isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi ako. Hindi ikaw, kumpirma ni Laya. Ang kanyang boses ay isang malungkot na hatol. Ikaw ay nagising na. Ang iyong galit, ang iyong takot ay dumaloy na sa iyong dugo. Ngunit ang iyong kapatid, tumingin si Kael kay Luna sa kanyang inosenteng mukha, sa kanyang payapang paghinga. Hindi na siya isang kapatid na kailangang protektahan mula sa mga halimaw sa labas. Siya na mismo ang pakay. Siya ang lunas. Siya ang sakripisyo. Ang lahat ng pag-aalinlangan ni Kael ay naglaho. Ang lahat ng kanyang pagtanggi ay natunaw. Pinalitan ito ng isang bagay na mas matindi kaysa sa galit, mas malakas kaysa sa takot. Isang determinasyon na malamig na parang bakal. Ang kanyang layunin ay hindi na paghihiganti para sa kanyang ina. Ito ay kaligtasan para kay Luna. Tumayo siya at hinarap si Laya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkalituan at nakangkito ng isang bata, kundi ng desisyon ng isang lalaki. Turuan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Turuan mo akong lumaban. Turuan mo akong gamitin itong bagay sa loob ko para pumatay. Hinawakan niya ang palad ni Laya. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at desperado. Turuan mo ako kung paano maging isang halimaw na mas masahol pa sa kanya. Bago pa man makasagot si Laya, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gubat sa labas ng kuweba.
Hindi ito ang huni ng kuliglig o ang tawag ng isang kuwago. Ito ay isang maikli, matinis na huni na paulit-ulit, isang tunog na hindi natural, isang tunog na nagmamasid. Biglang namutla ang mukha ni Laya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkatanto. Isang tagamanman, bulong niya. Ang boses ay puno ng biglaang pangamba. Nahanap na niya tayo. Ang huni ng tagamanman ay tila isang sentensya ng kamatayan. Sa loob, sigaw ni Laya, itinutulak si Kael papunta sa pinakamadilim na bahagi ng kuweba. Agad niyang kinalong si Luna na nagising dahil sa ingay. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Dito lang kayo. Takpan mo ang iyong kapatid. Hinila ni Laya ang isang malaking bato na nakatago sa isang sulok at sa likod nito ay isang mas maliit na siwang. Halos sapat lang para pagkasya ang dalawang bata. Itinulak niya sila Kael at Luna sa loob at tinakpan muli ang butas. Nag-iwan lamang ng isang maliit na espasyo para makita ang nangyayari sa labas. Ang kadiliman sa loob ay halos kumpleto at ang tanging naririnig nila ay ang kanilang sariling mga takot na paghinga. Sa labas, si Laya ay tumayo sa gitna ng kuweba. Hinugot ang isang mahabang patalim na gawa sa itim na kahoy mula sa kanyang baywang. Ang kanyang tindig ay nagbago. Nawala ang pagiging isang matandang babae at napalitan ito ng postura ng isang mandirigmang kasing tanda ng gubat. Hindi nagtagal, dumating sila. Dalawang anino ang biglang bumulusok pababa mula sa pasukan ng kuweba sa likod ng talon. Hindi sila si Silas. Sila ay mas payat, mas mabilis. Ang kanilang mga galaw ay parang sa mga nagugutom na hayop. Sa pagtama ng liwanag ng apoy sa kanila, nakita ni Kael ang kanilang anyo, mga tiktik, ngunit tila mas bata at mas desperado. Sumugod ang isa. Ang mahabang dila nito ay humaginit na parang latigo, patungo kay Laya. Ngunit si Laya ay hindi gumalaw. Sa huling sandali, itinaas niya ang kanyang kamay at bumulong ng isang salita mula sa sahig na bato. Isang makapal na ugat ang biglang sumulpot, pumulupot sa dila ng tik-tik sa ere at marahas itong ibinalibag sa dingding ng kuweba. Isang nakakakilabot na tunog ng nabaling buto ang umalingaw-ngaw. Ang pangalawang tik-tik ay hindi na sumugod ng padalos-dalos. Ito ay umikot, naghahanap ng butas sa depensa ni Laya. Habang sila ay naglalaban, nakatitig si Kael mula sa kadiliman. Isang bagong pakiramdam ang nangingibabaw sa kanya. Hindi na lamang takot. Ito ay isang pag-aaral. Pinapanood niya ang bawat kilos, bawat atake, bawat pag-iwas. Ngunit may pangatlo. Hindi ito pumasok sa pasukan. Lumitaw ito mula sa isang siwang sa itaas ng kuweba. Tahimik na parang isang gagamba at bumaba sa likuran ni Laya. Nakita ito ni Kael. Isang sigaw ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit bago pa man ito makalabas, ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Ang dugo. Tinatawag na siya ng dugo. Sumabog siya palabas mula sa kanilang pinagtataguan. Laya sa likod mo! Ang pag-atake ay nagambala. Lumingon ang pangatlong tiktik sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Sumugod ito patungo sa kanya. Walang oras para mag-isip. Walang oras para matakot. Itinaas ni Kael ang kanyang mga kamay. Isang kilos na puro instingto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginawa ang itinuro sa kanya ni Laya.
Humugot siya ng lakas mula sa lupa. Naramdaman niya ito. Isang malakas na enerhiya na umakyat mula sa kanyang mga paa, dumaan sa kanyang katawan, at lumabas sa kanyang mga kamay. Isang pader ng makakapal at matutulis na tinik ang biglang sumulpot mula sa sahig ng kuweba, humarang sa pagitan niya at ng sumusugod na tiktik. Ang halimaw ay hindi na nakaiwas. Ito ay bumangga ng buong lakas sa kanyang depensa. Isang hiyaw ng matinding sakit. Nang imulat ni Kyle ang kanyang mga mata, nakita niya ang tiktik na nakatusok sa kanyang sariling bitag. Ang itim na dugo nito ay tumutulo sa mga tinik. Nanginginig ang buong katawan ni Kyle. Nagawa niya iyon. Nakapatay siya. Samantala ni Laya ang pagkakataon. Mabilis niyang sinaksak sa dibdib ang pangalawang tiktik na abala sa pakikipaglaban sa mga gumagalaw na ugat. Isang iglap, natapos ang laban. Ang kuweba ay napuno ng nakasusuklam na amoy ng dugo ng aswang. Hinihingal si Laya, ngunit mayroong paghanga sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Kyle. "Natututo ka," sabi nito. Ngunit ang maliit na tagumpay ay panandalian lamang. "Si Luna!" Biglang sigaw ni Kyle. Dahamoy kuyanig at isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Lumingon siya pabalik sa siwang kung saan sila nagtago. Wala na si Luna. Isang butas ang nakabukas sa likod ng siwang, isang daanan na halatang kagagawa lamang. Ito ay isang patibong. Ang pag-atake ay hindi para patayin sila. Ito ay isang diversion. Tumakbo si Kyle palabas ng kuweba. Hindi na ininda ang basang kurtina ng talon. Sumigaw siya. "Luna!" Walang sumagot. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng gubat at isang bagay na nakasabit sa isang sanga ng puno malapit sa talon. Ang manikang gawa sa room na palaging daladala ni Luna. Dinampot ito ni Kyle. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang manika ay basa at may bahid ng putik. Habang hawak niya ito, isang boses ang umaling-aungaw sa kanyang isipan, hindi sa kanyang mga tainga. Ang boses ni Silas, puno ng panunuya at tagumpay. "Napakagandang regalo ng iyong ina. Ibinigay niya sa iyo ang lakas at ngayon, ibinigay mo naman sa akin ang lunas." Kasabay ng boses, isang imahe ang sumilakbo sa kanyang isip. Si Luna, umiiyak at nakakulong sa loob ng isang hawlang gawa sa mga buto ng tao at mga tuyong tubo ng Mia. Isang bagay sa loob ni Kael ang nabali. Ang kontrol na itinuro sa kanya ni Laya, ang kapayapaan na hinugot niya mula sa lupa, lahat ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nag-uumapaw at dalisay na galit. Tumingala siya sa langit na natatakpan ng mga dahon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang mapusyaw na berdeng liwanag. Ang kanyang mga kuko ay humaba at kumulubot. Ang kanyang balat ay tumigas na parang balat ng puno. At sumigaw siya. Hindi ito sigaw ng isang lalaki. Ito ay isang atungal. Isang atungal ng isang nasaktang hayop, ng isang nagngangalit na espiritu ng gubat. Isang atungal na puno ng dalamhati, galit, at isang pangako ng marahas na paghihiganti. Ang atungal na iyon ay nagpayanig sa buong gubat. Ang mga puno sa paligid ng kuweba ay yumuko at umuga. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa kapangyarihang nagmumula sa kanya. Ang lupa sa kanyang paanan ay nagkabitak-bitak. Ang gubat mismo ay tila nakikiramay sa kanyang puot. Tapos na ang pagsasanay. Nagsisimula na ang pangangaso. Ang galit ay isang apoy
na mabilis maubos. Ngunit ang pumalit dito sa kalooban ni Kael ay isang bagay na mas malamig, mas matibay, at mas mapanganib. Ito ay yelo, isang determinasyong sinubuan ng pagtataksil. "Huwag," sabi ni Laya, sinusubukang harangan ang kanyang daan palabas ng gubat. Mapanganib, ang mga tao ay mas natatakot sa hindi nila naiintindihan kaysa sa mga halimaw na kilala na nila. "Kailangan ko ng kasagutan," sabi ni Kael. Ang boses ay walang emosyon, patag na parang ibabaw ng isang lawa sa gabing walang hangin. "Paano niya kami nahanap, Laya? May tumulong sa kanya." Nilampasan niya si Laya na parang hindi ito naroroon. Hindi na siya ang batang takot na dinala nito sa kuweba. Ang kanyang paglakad ay tiyak, ang bawat hakbang ay may bigat. Ay iba pa. At ang kirot sa kanyang binti ay isa na lamang malayong alaala. Pagpasok niya sa baryo malalim ay tila paghawi ng isang kurtina. Ang mga tawanan ng mga bata ay biglang naputol. Ang mga babaeng nagchichismisan sa may poso ay biglang natahimik. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis nilang hinila ang kanilang mga anak papasok sa mga bahay. Ang mga pinto at bintana ay isinara ng may kalabog. Hindi na niya kailangang magtago. Hindi na niya sinusubukang itago. Ang kanyang mga mata ay mayroong bahagyang berdeng liwanag. Isang liwanag na hindi natural sa sikat ng araw. Ang mga tao ay hindi nakakakita ng isang kabaryo na nagbabalik. Nakakakita sila ng isang bagay na iba. Isang bagay na nagmula sa gubat kung saan nakatira ang kanilang mga kinatatakutan. Halimaw. Narinig niyang bulong ng isang matanda mula sa likod ng isang bintana. "Anak ng demonyo," sabi ng isa pa. Hindi pinansin ni Kael ang mga salita. Ang mga ito ay walang bigat kumpara sa bigat ng nawawala niyang kapatid. Naglakad siya ng diretso sa pinakamalaking bahay sa baryo, ang bahay ng kapitan. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya lang ang pinto at ito ay bumukas. Si Kapitan Mateo, isang matabang lalaki na palaging mayabang, ay nakaupo sa kanyang silyang yantok. Tumayo ito sa gulat. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita niya si Kael. "Kael, buhay ka? Nasaan ang kapatid ko?" tanong ni Kael. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang hatol. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Sa isang iglap, si Kael ay nasa harap na ng kapitan. Ang kanyang paggalaw ay napakabilis, hindi makatao. Hindi niya ito sinaktan. Tinitigan niya lamang ito. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat ng kasinungalingan sa kaluluwa ng matanda. "Alam mo," sabi ni Kael, "ang bawat salita ay isang patak ng lason. Naramdaman ko ang takot mo mula pa sa labas. Takot na hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Bakit, Kapitan? Ano ang iyong tinatago?" Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Kapitan Mateo. Umatras ito hanggang sa mapasandal sa dingding. Ito ay para sa kapakanan ng nakararami, Kael. Isang kasunduan. Isang matandang kasunduan para sa kapayapaan. At doon, sa ilalim ng nakakatakot na titig ni Kael, umamin ang kapitan sa lahat. Ang kasunduan sa angkan ni Silas, ang kapayapaan ng baryo, at ang masaganang ani ay may kapalit. Isang buhay bawat dekada, isang handog upang mapakalma ang mga nagugutom. Sinabi niya kung paanong si Aling Tala, ang ina ni Kael,
ang sumira sa kasunduan na ginagamit ang kanyang kaalaman para itago at protektahan ang mga batang dapat ay maging handog. Kaya hinayaan ninyo siya, bulong ni Kael. Ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang mag-apoy. Hinayaan ninyong kunin niya ang aking kapatid para iligtas ang inyong mga sarili. Walang-wala na kami, sigaw ng kapitan. Ang boses ay basag na sa takot at pag-amin. Ang aming mga ani ay natutuyo. Ang aming mga hayop ay nagkakasakit. Kailangan naming ibalik ang kasunduan. Ang iyong kapatid, siya ang kabayaran. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Kael ang lahat. Ang kanyang ina ay hindi lang lumalaban sa mga aswang. Lumalaban din siya sa mga taong sinusubukan niyang protektahan. Namatay siyang nag-iisa, ipinagkahanulo ng mismong baryo na kanyang pinagsilbihan. At ngayon, si Kael ay nag-iisa na rin. Tinanggihan ng mga tao, hinahabol ng mga halimaw. Wala siyang lugar sa mundong ito. Isang tawa ang kumawala kay Kael. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pait at sakit. Napaurong ang kapitan sa tunog nito. Tumalikod si Kael at naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang misyon dito ay tapos na. Saan? Tanong niya. Hindi lumilingon. Saan niya dinadala ang mga handog? Nanginginig ang kamay ni Kapitan Mateo habang itinuturo nito ang bintana sa direksyon ng gilid ng baryo. Doon, nakatayo ang mga nasirang istruktura ng isang lumang asukarera. Ang mga pader nito ay itim na sa lumot at panahon, tila mga buto ng isang matagal nang patay na higante. Doon, sabi ng kapitan, ang boses ay isang pabulong na puno ng takot. Sa abandonadong hasyenda, iyan ang kaharian ni Silas. Tumingin si Kael sa direksyong itinuro. Sa ibabaw ng mga nasirang gusali, ang buwan ay nagsisimula ng sumikat. Ngunit hindi ito ang karaniwang puting buwan. Ito ay may kulay. Isang mapula, nakakakilabot na kulay ng dugo. Ang pagbabalik ni Kael sa kuweba ay tahimik. Wala na ang nagngangalit na atungal. Wala na ang nanginginig na mga kamay. Sa halip, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Naabutan niya si Laya na naghahanda sa bukana ng kuweba. Mayroon itong maliit na bag na gawa sa balat ng hayop, puno ng mga tuyong dahon at mga batong may kakaibang marka. Nang makita niya si Kael, wala siyang sinabi. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Hindi na ito ang mga mata ng isang batang lalaki na naguguluhan. Ito na ang mga mata ng isang mangangaso. Alam ko na, sabi lang ni Kael. Tumango si Laya. Ang mga tao ay pinamumunuan ng takot. Ito ang kanilang pinakamalaking kahinaan at ang kanilang pinakamalakas na sandata. Pumasok si Kael sa kuweba at lumakad ng diretso sa ilalim ng maliit na talon. Hinayaan niyang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang ulo at katawan. Hindi niya ito ginawa para linisin ang dumi, kundi para hugasan ang natitirang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang takot, ang pag-aalinlangan, ang sakit. Kailangan niyang maging isang bagay na iba para mabawi si Luna. Hindi na siya lumaban sa kung ano ang nasa loob niya. Hindi na niya ito itinuring na isang sumpa. Sa halip, tinanggap niya ito. Ang dugo ng kanyang ama. Ang dugo ng isang hanag-aswang. Sa ilalim ng tubig, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginawa ang kabaligtaran ng dati niyang ginagawa.
Sama sa halip na humugot ng lakas mula sa lupa para pakalmahin ang halimaw, pinakawalan niya ang halimaw para kumonekta sa lupa. Naramdaman niya ang pagbabago. Naramdaman niya ang bawat ugat ng puno sa paligid ng kuweba na parang mga ekstensyon ng kanyang sariling mga ugat. Naramdaman niya ang pagdaloy ng tubig sa ilalim ng lupa. Naramdaman niya ang bawat hininga ng natutulog na hayop sa gubat. Ang gubat ay hindi na isang lugar na kanyang pinagtataguan. Ito na ang kanyang katawan. Nang lumabas siya mula sa talon, iba na siya. Ang kanyang balat ay tila mas matigas. Ang kanyang mga mata ay mayroong permanenteng banayad na berdeng glow. Ang kanyang mga pandama ay hindi na lamang matalas. Sila ay bahagi na ng gubat. Walang salita, nagsimula siyang maghanda. Kumuha siya ng matitibay na baging at ipinulupot sa kanyang mga braso. Pumili siya ng matitigas na balat ng puno at itinali sa kanyang dibdib at likod. Hindi ito isang baluti na gawa ng tao. Ito ay isang baluti na ibinigay ng gubat. Lumapit si Laya sa kanya. Sa kamay nito, may hawak itong isang bagay na nakabalot sa tela. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ay isang punyal. Ngunit ang talim nito ay hindi gawa sa ming metal. Sa ito ay gawa sa isang maputing materyal na tila buto, pinakinis at tinadyasan hanggang sa magkaroon ito ng nakamamatay na talim. Mayroon itong kakaibang enerhiya, isang enerhiyang pamilyar kay Kael. Ito ay mula sa buto ng isa sa iyong mga ninuno, sabi ni Laya. Hindi ito makakapatay sa isang ordinaryong paraan. Ngunit ang dugo ng hanag na nananalaytay dito ay kayang guluhin ang proseso ng pagbabagong anyo ng ibang aswang. Isang tama lang nito. At kahit si Silas ay magiging kasing rupok ng isang tao. Kinuha ni Kael ang punyal. Sa paghawak niya rito, naramdaman niya ang isang banayad na ugong. Tila kinikilala nito ang dugo sa kanyang mga ugat. Itinago niya ito sa kanyang tagiliran. Hindi ko alam kung babalik pa ako, sabi ni Kael, hindi nakatingin kay Laya. Alam ko, sagot ng matanda. Ang landas na ito ay tinatahak ng mag-isa. Humarap si Kael sa pasukan ng kuweba. Ang buhang dugo ay mataas na sa kalangitan. Ang pula nitong liwanag ay nagbibigay kulay sa lahat na parang sariwang dugo. Handa na siya. Wala ng galit, wala ng takot. Tanging isang malamig at matalas na layunin. Kael. Tawag ni Laya sa huling pagkakataon. Huminto si Kael sa bukana ngunit hindi lumingon. Ano ang gagawin mo kapag natapos na ang lahat ng ito? Sa isang sandali, nag-isip si Kael. Inisip niya ang baryo na tumalikod sa kanya. Ang kapatid niyang nasa panganib at ang halimaw na naghihintay sa kanya. Ang kanyang nakaraan ay abo at ang kanyang hinaharap ay isang malaking kadiliman. Ako ang magpapasya ng aking sariling kapalaran, sagot niya, at pagkatapos ay humakbang siya palabas. Nilamon ng gabing pinintahan ng dugo. Ang abandonadong hasyenda ay isang sugat sa kalupaan. Ang mga pader na bato nito ay gumuho na, nilamon ng mga baging at balete. Yung dating matatayog na arko ay mga ngiping bungi na lamang na nakaturo sa mapulang langit. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang balangkas ng isang lumang gilingan ng asukal. Ang tsimeneya nito ay parang isang daliring buto na nagbababala sa sinumang magtatangkang lumapit. Ngunit si Kael ay hindi na sinuman. Gumagalaw siya na parang isang anino sa pagitan ng matataas na tubo ng Mia na nakapalibot sa hasyenda. Hindi na siya nag-aalala sa mga kaluskos. Ang gubat mismo ang nagtatago sa kanya. Ang hangin ay nagdadala sa kanya
ng mga impormasyon. Ang amoy ng takot mula sa isang gwardyang tiktik na nakadapo sa isang bubong. Ang mahinang tunog ng pag-uusap mula sa loob ng gilingan. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pamilyar na amoy ng kanyang kapatid na may bahid ng dugo at luha. Nakatago sa gilid ng tubuhan, nakita niya ang kanyang pakay. Sa gitna ng isang malawak at bukas na patio sa harap ng gilingan, mayroong isang istruktura, isang altar na gawa sa pinagpatong-patong na mga buto at tinuyong tubo. At sa ibabaw nito nakagupos si Luna. Hindi siya umiiyak. Nakatingala lang siya sa buwang dugo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng pag-asa. Sa tabi ng altar, nakatayo si Silas. Hindi siya nakaanyong halimaw. Nakasuot pa rin siya ng simpleng kamisa. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nagpapalamig sa hangin sa paligid. Mayroon siyang hawak na isang lumang libro at bumibigkas siya ng mga salitang hindi maintindihan ni Kael. Nagsisimula na ang ritual. Kailangan niyang kumilos. Ngunit hindi padalos-dalos. Sinara ni Kael ang kanyang mga mata at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Kumonekta siya. Ipinadala niya ang kanyang kalooban sa mga ugat sa ilalim ng lupa, sa mga baging na gumagapang sa mga pader, sa bawat dahon ng tubo sa buong plantasyon. Ang unang gwardya na nakadapo sa bubong ay hindi alam kung ano ang tumama sa kanya. Ang mga baging na matagal nang nakakapit sa gusali ay biglang nabuhay, pumulupot sa kanyang mga binti at leeg. At hinila siya sa kadiliman ng walang ingay. Ang dalawang tiktik na nagbabantay sa pangunahing pasukan ng gilingan ay biglang napatigil nang ang lupa sa kanilang harapan ay bumuka. Mabilis na lumabas mula rito ang matutulis na ugat. Tinuhog sila bago pa man sila makapagbagong anyo. Hindi ito isang pag-atake. Ito ay isang paglilinis. Naramdaman ni Silas ang pagbabago. Bigla siyang huminto sa kanyang pagbigkas at lumingon sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. "Sino yan? Magpakita ka." Hindi sumagot si Kyle. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang huling utos sa lupa. Ang buong tubuhan na nakapalibot sa hasyenda ay biglang nabuhay. Ang mga matitigas na tubo ay yumuko at pumilipit. Ang kanilang mga dahon ay naging matatalim na parang patalim. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang pader ng gumagalaw at nagsasayawang halaman ang bumangon na ikinukulong ang buong patio. Isang kulungang gawa sa kalikasan. Mula sa kaguluhang iyon, sa pagitan ng mga gumagalaw na tubo, lumabas si Kael. Naglakad siya papasok sa liwanag ng buwang dugo. Ang kanyang katawan ay nababalot sa baluti ng puno. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Huminto si Silas sa kanyang ritual. Isang mabagal at tuso ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang makita niya si Kael. Hindi ito ngiti ng gulat, kundi ng isang taong natutuwa sa isang hamon. Sa wakas, sabi ni Silas, ang boses ay puno ng panunuya. Ang maliit na taksil ay nagpakita na. "Halika, bata. Ipakita mo sa akin ang lakas na ninakaw ng iyong ama mula sa aking lahi." Bumunot siya ng isang mahabang itak mula sa kanyang likuran. Ang talim nito ay kumikinang sa pulang liwanag. Hindi na niya kailangan ang ritual. Kung makukuha niya ang dugo ni Kael ngayon, sapat na iyon. "Kuya!" sigaw ni Luna mula sa altar. Isang kislap ng pag-asa ang bumalik sa kanyang mga mata. Hindi inalis ni Kael ang kanyang tingin kay Silas. Hinugot niya ang punyal na gawa sa buto. Ang dalawang lahi, ang dalawang dugo,
ay maghaharap na sa wakas. Walang sinabi si Kyle. Ang tanging sagot niya ay ang paghahanda sa pakikipaglaban habang sa likuran niya, ang pader ng tubuhan ay nagsara ng tuluyan. Walang makakatakas, walang makakatulong. Isang labanan hanggang kamatayan. Walang babala. Sumugod si Silas. Ang kanyang bilis ay hindi makatao. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Kyle. Ang kanyang itak ay humahaginit pababa, handang biyakin siya sa gitna. Ngunit ang mga reflexes ni Kyle ay hindi na rin makatao. Hindi siya umilag. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang katawan at sinalubong ang atake. Itinaas niya ang kanyang braso na nababalutan ng makapal na balat ng puno. Nagbanggaan ang bakal at kahoy. Isang malakas na tunog ang umaling-aungaw sa patio, kasabay ng pagtilapon ng mga tilamsik ng apoy. Ang itak ay bumaon sa baluti ni Kyle, ngunit hindi tumagos sa kanyang balat. Ang puwersa ay nagpatalsik sa kanya paatras, ngunit nakatayo pa rin siya. Nagulat si Silas. "Matigas ka pala, bata." "Mas matigas pa sa inaakala mo," sagot ni Kyle. At sinamantala ang pagkagulat ni Silas. Sumugod siya. Hindi gamit ang bilis, kundi ang bigat. Itinulak niya ang lupa gamit ang kanyang mga paa. At mula sa ilalim ni Silas, bumulwak ang mga baging. Sinusubukang hulihin ang kanyang mga binti. Ngunit si Silas ay isang veteranong mandirigma. Mabilis siyang tumalon paatras, pinuputol ang mga baging sa ere gamit ang kanyang itak. Laro ng mga halaman, pangungutya niya. "Iyan lang ba ang kaya mo?" At nagsimula siyang magbago. Yang kanyang katawan ay pumilipit at humaba. Ang kanyang mga buto ay lumagitik. Nagkaroon siya ng mga pakpak na gawa sa balat. Ang kanyang mga braso ay naging matutulis na galamay at ang kanyang mukha ay humaba at naging sungo ng isang ibon. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang halimaw na may taas na 8 talampakan, isang perpektong krus sa pagitan ng tao at dambuhalang paniki ang nakatayo sa kanyang harapan. "Tingnan natin kung paano lalaban ang iyong mga halaman sa hangin." Umungol si Silas at lumipad siya paitaas. Mula sa himpapawid, siya ay isang ipo-ipo ng kamatayan. Paulit-ulit siyang bumubulusok pababa. Ang kanyang mga kuko ay humihiwa sa hangin, mas mabilis kaysa sa kayang makita ng mata. Hindi sinubukan ni Kyle na labanan ang kanyang bilis. Sa halip, ginamit niya ang kanyang teritoryo. Sa bawat pagbulusok ni Silas, isang pader ng matutulis na kahoy ang sumusulpot mula sa lupa para salubungin siya. Ang patio ay naging isang gubat ng mga sibat na pinipilit si Silas na palaging umilag. "Hindi mo ako matatalo sa pagtatago lang," sigaw ni Silas, pagod na sa laro. "Hindi ako nagtatago," sagot ni Kyle mula sa gitna ng kanyang gubat na gawa-gawa. "Naghihintay lang ako." Sa isang huling desperadong pag-atake, ibinuka ni Silas ang kanyang mga pakpak at lumikha ng isang malakas na bugso ng hangin na nagpatumba sa lahat ng mga kahoy na depensa ni Kyle. Ang patio ay muling nalinis at sa gitna, nakatayo si Kyle, walang proteksyon. "Tapos ka na," sabi ni Silas. At bumulusok siya para sa huling pagpatay. Ngunit iyon ang hinihintay ni Kyle. Habang papalapit si Silas, hindi siya gumawa ng panibagong pader. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para umatake, kundi para mag-alok. Isang maliit at kumikinang na berdeng enerhiya ang nabuo sa kanyang palad. Ang enerhiya ng pagpapagaling, ang enerhiya ng buhay,
ang dalisay na kapangyarihan ng isang hanag-aswang. Napatigil si Silas sa ere, ilang pulgada na lang mula kay Kyle. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang enerhiyang iyon ang enerhiyang matagal na niyang hinahanap. Ang lunas. Sa isang iglap, ang kanyang galit bilang mandirigma ay napalitan ng desperasyon ng isang taong naghahanap ng kaligtasan. Ang kanyang pag-atake ay nag-alinlangan. At sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, kumilos si Kyle. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para umikot sa ilalim ng nag-aalanganing halimaw at isinaksak ang punyal na gawa sa buto sa tagiliran nito. Sa isang siwang sa pagitan ng kanyang mga tadyang. Isang nakatutulig na hiyaw ang pinakawalan ni Silas. Ngunit hindi ito hiyaw ng sakit. Ito ay hiyaw ng pagkabigla. Ang punyal ay hindi nagdulot ng malaking sugat, ngunit ang enerhiya nito ay kumalat sa kanyang buong katawan na parang lason. Nagsimula siyang magbago pabalik sa anyong tao, ngunit sa isang marahas at hindi kontroladong paraan. Ang kanyang mga pakpak ay umurong, ang kanyang mga buto ay bumaluktot pabalik. Bumagsak siya sa lupa, mahina at naghihingalo. Nakatayo si Kyle sa kanyang harapan, hawak ang punyal. Ito na ang pagkakataon niya. Isang saksak na lang at matatapos na ang lahat. Tumingin si Silas sa kanya, hindi na mayabang, kundi puno ng pagmamakaawa. Ang lunas, sabi nito. Ang boses ay basag na. Tumingin si Kyle sa umiiyak niyang kapatid sa altar. Tumingin siya sa halimaw na pumatay sa kanyang ina. At pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sarili, isang nilalang na may kapangyarihang pumatay at magbigay buhay. Sino siya? Dahan-dahan, ibinaba niya ang punyal. Lumakad siya papunta sa altar at gamit ang punyal. Pinutol niya ang mga baging na gumagapos kay Luna. Niyakap niya ang kanyang kapatid. Ang paghihiganti ang gumawa sa iyong halimaw, Silas. Sabi ni Kyle, hindi lumilingon. Hindi ang iyong dugo. Iniwan niya si Silas na nakahiga sa lupa, talunan at nag-iisa sa kanyang nasirang kaharian. Ang sumpa ng pagkasira ng dugo ay hindi naputol. Iyon ang kanyang parusa, isang buhay na puno ng pagkabigo. Habang paumaga na, dinala ni Kyle si Luna palabas ng hasyenda. Tumayo sila sa isang burol. Pinagmamasdan ang baryo malalim mula sa malayo. Ang buwang dugo ay nawala na. Pinalitan ng isang maputlang liwanag ng bukang liwayway. Alam ni Kyle na hindi na sila maaaring bumalik doon. Hindi bilang mga ordinaryong tao. Ngunit alam din niya na hindi niya kayang talikuran ang lugar na iyon. Ito pa rin ang kanilang tahanan. Hinawakan ni Luna ang kanyang kamay. Saan tayo pupunta, kuya? Tumingin si Kyle sa abot tanaw. Hindi siya isang bayani. Hindi rin siya isang halimaw. Siya ay nasa pagitan. Isang tagapag-alaga. Hindi tayo aalis. Sabi niya, magbabantay tayo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, naramdaman ni Kyle ang isang bahagyang panginginig ng lupa. Isang senyas na siya lang ang makakaintindi. Alam niya na si Silas ay isa lamang sa maraming panganib na nagtatago sa dilim. Ang mundo ng mga anino ay mas malawak kaysa sa kanyang inaakala. At ang kanyang trabaho bilang tagapag-alaga ng takip silim ay nagsisimula pa lamang. At dito, sa ngayon, nagtatapos ang kwento ni Kael at Luna. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsama sa madilim ngunit makabuluhang paglalakbay na ito. Mula sa unang sigaw sa baryo malalim
hanggang sa huling tahimik na pagbabantay sa bukang liwayway. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Sina Kael at Luna ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang papel. Sila ay naging mga tinig na humihingi ng pag-unawa, mga pusong naramdaman ko ang bawat tibok ng takot at pag-asa, bawat kaluskos sa tubuhan, bawat anino sa ilalim ng buwang dugo. Naramdaman ko ang lahat ng iyon kasama ninyo. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga aswang at halimaw na nagtatago sa dilim. Ito ay tungkol sa mga halimaw na kinakaharap natin sa ating mga sarili. Ang galit, ang takot, at ang paghuhusga. At sa gitna ng lahat ng kadilimang iyon, ito ay isang kwento ng pag-asa. Isang paalala na hindi lahat ng halimaw ay masama. At hindi lahat ng tao ay mabuti. Higit sa lahat, ito ay kwento tungkol sa pag-ibig na kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na gabi. Ang pag-ibig ng isang ina na handang maging abo para sa kanyang mga anak. At ang pag-ibig ng isang kapatid na handang yakapin ang halimaw sa kanyang sarili. Hindi para manakit, kundi para maging isang tagapag-alaga. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang tumatak sa inyo? Ano ang inyong naramdaman sa paglalakbay ni Kael Mangi? Mangyaring iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at suporta. Hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan.